Isang secret decision. Ganyan tinawag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang pag-dismiss ng dating ombudsman sa kaso noon ni Senador Joel Villanueva kaugnay sa pork barrel scam. Git naman ni dating ombudsman Samuel Martires, hindi kailanman itinago ang desisyon. May unang balita si Salima Refran. Balak sana ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hingin sa Senado na ipatupad ang 2016 decision ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales laban kay Senador Joel Villanueva na dismissal from public service. Dahil ito sa administrative case ni Villanueva, bunsod ng pagkakaugnay niya sa pork barrel scam noong si Bac Party List representative pa siya. Ang alegasyon, napunta umano ang 10 milyong pisong Priority Development Assistance Fund o PDAF ni Villanueva sa peking NGO ni Janet Lim Napoles. Hindi pinatupad noon ng Senado ang dismissal order dahil tanging Senado lang daw at mga kapwa-senador ang makakapagpaalis sa nakaupong senador sa pwesto sa pamamagitan ng investigasyon at ng ethics complaint. Si Villanueva naglabas agad ng kanyang mga resibo. Kabilang dyan ang July 2019 desisyon ni nooy Ombudsman Samuel Martires na dinismiss ang kaso laban sa kanya dahil sa kawalan ng probable cause. Sinama rin ni Villanueva ang clearance mula sa Ombudsman na nagsasabing wala siyang nakabimbing kasong kriminal o administratibo. Pati certification mula sa Sandigan Bayan na hindi siya akusado o defendant sa anumang kaso roon. May official transmittal letter din si Villanueva mula sa Ombudsman noong 2019 na nagbibigay abiso sa Senado na ibinasura na ang kanyang kaso. Ang pahayag ni Remulla, tinawag ni Villanueva na harassment. Pero giit ni Remulla, it's not harassment. It's something that everybody thinks to be still valid that can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. Dapat kasi, hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody know about it. Kahit na sa Senate mismo, hindi nila alam yan. Ikinagulat daw niyang may ganito na palang desisyon si Martires. I was confronted with a decision signed by former Ombudsman Martires dated July 2019. Lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang Ombudsman tungkol dyan. It's a surprise secret decision that came out. Well, nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba? Parang secret decision siya. Alam niyo ba yon? Did you know about it? Nobody knows about it. Sa panayam ng Super Radio DZBB, itinanggi ni Martires na isinikreto ang desisyon. Abay, hindi ko alam kung anong sikreto sa amin kasi kung titingnan, mayroon kaming tinatawag na CCMS, yung Case Management System. Pag yung kaso ay nare-release, napupasok yan sa system eh. So nandun sa system, na na-dismiss ko yun, wala akong sekretong ginagawa sa aking trabaho. Lahat nakabuyang-yang. Ayon kay Martires, naghain si Villanueva ng motion for reconsideration laban sa desisyon ni dating Ombudsman Morales pag-upo niya bilang ombudsman noong 2018. Ang argumento raw ni Villanueva, forged o pineki umano ang kanyang mga pirma sa mga dokumento at nagpadala pa ng NBI findings kaugnay nito. Inilagay lang daw ang pangalang Villanueva sa request ng Buhay Party List, kayong hindi naman siya miyembro ng party list na ito. There is no evidence on record na yung pera na tanggap ng Buhay Party List ay napunta kay Senator Joel Villanueva. I dismissed both cases, criminal and administrative cases. So doon sa kaso, doon sa administratibo na sinasabing dismissed from the service, nireverse ko yon at dinispis ko yung administrative case. Si Remulla, pag-aaralan raw ang desisyon na ito ni Martires. Hindi na siya susulat sa Senado. Nagbago na yung premises natin. I think that it's something that raising more questions than answers. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News.